цілком справедлива відповідь є. Nangako ng pagganti ang Ukraine sa patuloy na pag-atake ng Russia sa Port of Odessa. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, 8 individual ang nasugatan sa Odessa sa magdamag na pambobomba ng Russia. Kaya naman tuloy ang kanilang pag-atake sa mga planta ng langis ng Russia. Ito aniya ang resulta ng pagmamatigas pa rin ng Kremlin na makipagkasundo at itigil ang gyera. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома в Росії. Продовжується операція щодо російської нафтопереробки. Це дуже відчутно для них. Були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій. Єдина причина, чому це досі триває, це російське небажання війну цю закінчувати. Nakasentro ngayon sa Odessa ang palitan ng pag-atake ng dalawang bansa. Ayon sa ilang eksperto, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Ukraine dahil sa Odessa dumadaong ang halos karamihan ng kargamento nito sa Black Sea. Matindian nila ang nawala sa Russia ng pag-atake ng Ukraine sa Russian logistic hub na Wildberries sa Moscow. Kaya ang ganti ng Russia ay pagsira din sa mga mahalagang infrastruktura ng Ukraine gaya ng Nova Poshta Distribution Center sa Kiev. Sa isang talumpati, sinabi ni Zelensky na malaki ang halagang kailangan sa pagpapatuloy ng gyera. Aminado ito na wala silang maraming salapi gaya ng Russia, kaya ang pag-asa nila ay ang tulong ng mga bansa sa Europa. Це великі гроші. Ну просто великі гроші. Це мільярд. Таких грошей, як Росія, яка використовує гроші на війну, у України немає і не буде. У нас є те, що потрібно нам, із європейською допомогою, з допомогою інших країн. Walang pahayag ang Russian government sa nangyayari, pero ang epekto ng gyera sa kanilang ekonomiya ay ramdam na ng mga mamamayan. Sa ngayon, patuloy na nakararanas ng krisis sa langis sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.